Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa swimsuit competition ng Miss Universe Thailand for 2025. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon. So ayun nga, grabe ang production, grabe ang eksena ng mga kandidata dito sa Miss Universe Thailand. So nakita naman natin kung paano talaga magpasabog ang mga candidates dito. At kahit yung production nila, Diyos ko, kala mo parang coronation night na, no? So naiisip ko nga, naku si Mr. Nawat ang gagawa ng production ng Miss Universe ngayong taon na to. So parang ngayon pala naiisip ko, ganito na yung mga mangyayari sa mga kandidata. Maraming pa-eksena, maraming event. Talaga naman ay nako, nakakaloka kasi parang feeling ko talagang magpupukpukan ng bonggang-bongga ang mga candidates. At maloloka tayong lahat, di ba? So isa sa mga nakikita ko nga na grabe yung ano nila, no? Yung competition nila from the starting hanggang ngayon talagang ay nako, pukpok na pukpok ang mga kandidata sa mga pa-eksena, sa mga paandar at ganap dito sa Miss Universe Thailand. Pero sino nga ba ang nag-shine? So kahapon ayun na nga, nag-swimsuit competition na sila, 77 candidates ang nagpakitang gilas. My gosh, naloka ako sa kanilang lahat ng bonggang-bongga. Parang feeling ko, iisa yung atake nila, iisa yung hairstyle nila, iisa yung makeup nila, ganon. So parang feeling ko, lahat ng tingin ko sa kanila parang si Vina. So yon. So mahirap mag-stand out dito dahil syempre, kailangan talaga iba ang paandar mo. Kaya nga kung mapapansin mo, yung ibang kandidata ay hindi masyadong gumagalaw. Naglalakad lang ng bonggang-bongga, eksena lang, di ba? Para mapansin. Pero mahirap talaga. Kailangan talaga makikita sa'yo yung energy mo, makikita yung ganlawan mo na talagang malakas, di ba? Kaya naman, hindi rin ako magtataka kung bakit laging napupunta sa dulo ng competition nila ay si Vina from Saraburi, si Adele from Phuket, at saka si Preo from Contep, Mahanakon. Consistent silang tatlo na laging napipili talaga sa mga pa-event nila. And then, ayun nga, sabing ganun, tingin ko daw ba sila kaya ang magkikita-kita sa dulo ng competition? Feeling ko silang tatlo lang ang naglalaban. Kung may nadadagdag man, siguro pa ilan-ilan from another candidates. Pero sa top 10, ayun, so siguro talagang mamimix sila lahat, di ba? Sa ngayon, nakikita ko si Conken, magaling din si Conken, no? Iba din ang eksena, grabe. Sobrang umahataw talaga. Sa 77, talagang stunning talagang eksena ni Conken. Kaya lang, medyo, tawag dito, medyo natatabunan lang ng yung ibang kandidata no? But isa din sa mga napansin ko ay si, Patumtani. Parang feeling ko hype lang si Patumtani. Kasi, yung neto, yung national director ng Patumtani ay very close kay Mr. Nawat. Yes. Pero kung ako ang tatanungin mo, sa nakikita kong galawan ni Patumtani, hindi ko talaga bet. Sa totoo lang. Para siyang, ang lakas niyang maka-Miss Grand. Kung sa Miss Grand siguro siya pupunta, ayun, baka manalo siya doon. Tapos, ano pa ba? Naloka ako doon sa opening kasi 'di ba si Miss Globe nila, Miss Globe Thailand, galing Miss Grand to Siya yung alam mo yun, naka-swimsuit pa siya. Siya talaga yung host dito sa competition. Na naisip ko, ang dami-dami namang Miss Universe Thailand na pwede nilang imbitahan. Kasi nga, di ba, yung mga reigning ng mga, yung dating mga Miss Universe Thailand, hindi suportado yung pageant ng Miss Universe Thailand ngayon. Kasi nga, di ba, yung mga girls doon is under kay Miss Poy. Kaya, parang
Inimbitahan naman ni Mr. Nawat pero hindi sila nag-response. So, yan. Ang mga nag-response lang sila Pawinsuda, sila Maria. Si Maria naman busy naman sa The Face. Si Antonia parang hindi naman nila may imbitahan. Pero kung akong tatanungin mo, sana si Pawinsuda doon na lang yung pinag-swimsuit nila doon. Kasi related doon sa Miss Universe Thailand. Kasi dati siya Miss Universe Thailand Queen, di ba? So, total naging host naman na rin naman nila doon sa opening. Siguro hindi available. Kaya, sige na lang. Ito na lang si Miss Grand First Runner-up na lang ang pinarampa nila doon. So, yon. And then, naloka ako kay Sakeo. Oo, kay Sakeo. Sobrang naloka ako sa katawan niya. Hindi naman sa pambubuli, no? So, sana naman yung mga girls na sumasali sa mga beauty pageant, parang hindi kayo napapansin ng ganito or napagtatawanan ng ibang tao or nagkakaroon ng reaction sa inyo. Sana tingnan din naman nila kung ang ano ba nila, ang body ba nila pa Miss Universe, okay ba talaga sila sa ganitong competition. Kasi sa totoo lang, hindi naman sa pag-aano, alam ko na pwede naman sumali ngayon yung mga plus size beauty. Pero parang at the end of the story, wala nababaliwala pa rin sila ng bonggang-bongga Kasi, syempre, nakapokus pa rin ang organization kung sino talaga yung pinakamaganda. Kaya sana, kung sasali ka dito sa pageant, make sure lang na marunong kang maglakad. Wala namang problema kung plus size beauty ka. Pero, alam mo, yun yung kabog talaga yung eksena mo, kabog yung galawan mo, di ba? Kasi importante dito yung ano mo ipinapakita mo pero pag pinapakita mo ganyan parang hirap na hirap kang humakbang nakakaloka naman, di ba? Hindi lang si Sakeo ang nakita ko na umeksena ng gano'n si Patani o sana mabigyan sila ng proper training kung paano nila execute yung sarili nila sa competition para mas kumabog pa sila ng bonggong-bongga, di ba? So yun, so sana bago sila sumali tingnan muna nila kung fit ba sila sa pageant, tapos tingnan nila kung kaya ba talaga nila yung mga galawan dito, di ba? Para hindi sila nakikita ng tao. So, yun. Ayun lang yung akin concern ko lang yon. Kasi dapat may proper training sila para hindi naman sila napag-iiwanan doon sa kompetisyon. Ganon! Nakakaloka kasi. Pwede naman kasi mag-under training muna bago sumalang dyan. Hindi ko rin maintindihan bakit naman yung national director nila ay yung provincial director nila ay binigyan sila ng ganitong title na hindi naman sila tinutulungan mag-under training. So, dapat may training pa din. Ganon. Hindi naman po pwede, sige, sumali ka na lang dyan, lumakad ka na lang. So, yun. So, kakaloka. Anyway, so, nagkakaroon na lumulutang na dark horse. So, isa na nga dito, si Samut Prakan. Si Samut Prakan ay, dito yan sa area ko kasi I'm from Samut Prakan. Oo, maganda siya. From the beginning pa lang nakita ko na yung beauty niya. Talagang medyo kumakabog. And then, ayun nga. So, nakakatuwa kasi si Samut Prakan ay nag-shine kagabi dito sa competition. Mabot siya sa top 5, di ba? So, nakakatuwa. At top 4 pala, top 4 lang yung kinuha. At nakakatuwa kasi at least, di ba, nakikita natin na fair talaga ang Miss Universe Thailand sa mga ibang candidates. Tapos, alam mo yon na ipinapakita nila dito na kahit sino ay pwedeng manalo. Pero ang tanong ko, sino kaya ang mananalo sa mga nakikita ninyo? Kagabi, si Preo ang nanalo ng Best in Swimsuit na nakakuha siya ng 30,000 baht. Oh my gosh, magkano yun? So, umaabot yun ng 45,000 pesos or 50,000 pesos. Ganong kalaki. And then, nakakatuwa kasi talagang naaano yung mga special awards sa mga frontrunner na to. No? Nung nakaraan, ang nakakuha si Phuket. Tapos, sumunod naman si Vina. Tapos, ngayon naman, ito naman si Preo. Pero, kasi ang nakuha ni Preo na title is Best in Swimsuit. Kaya, ang tanong nun lahat, nako, si Preo na kaya ang mananalong Best Miss Universe Thailand ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, mahirap din talaga hulaan no? Kasi ginugulo nga tayo. Para sa akin, isa sa mga nakikita ko talagang stunning pa din, consistent pa rin ako kay Phuket. Hindi ko alam, kasi gusto ko kasi yung height niya, pero yung pasarela niya kagabi, medyo nahihinaan ako. Hindi ko nakikita na ganong kabongga yung pasarela niya. But,
si Preo ang medyo nakikita kong ay bongga, malakas at kabog ang kanyang galawan. And then si Vina, soso din naman, parang feeling ko, nako, medyo delikado dito yung galawan ni Vina. Kailangan talaga umeksena siya ng bonggang-bongga or else, nako, makukuha sa kanya yung titulo na Miss Universe Thailand. So, hindi ko alam kung sigurado ba si Vina ditong mananalo, pero sa nakikita ko, nako, malakas ang laban ng mga kalaban ni Vina. Katulad na lang halimbawa ni Preo, na possible din talaga manalo ng Miss Universe Thailand, or kaya si Adele ng Phuket. So, silang tatlo ang nakikita ko. Yung mga ibang candidates, parang feeling ko, yes, makakapasok sila sa top 10, sa top 5, but parang feeling ko, kailangan talaga nilang mag-shine sa preliminary competition. At malapit na yon, di ba? So, yun. So, good luck sa mga girls at good luck sa mga magiging eksena nila dito sa Miss Universe Thailand 2025. So, ikaw ang tatanungin ko, sino ba ang nakikita mong malinaw na pwedeng manalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Thailand? So, please comment below para at least malawad ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, tingin mo ba mapupunta kaya kay Preo ang corona or kay Vina pa din, or pwedeng malusutan sila ni Adele? So, comment mo yan. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.